Hi everyone! So I just got home from work. Anyhow, I have to rest first. So nag-work ako kanina 10 until 7 p.m. Alright, so nakatulog lang ako ng mga 30 minutes. Then nag-prepare na ako going sa aking second job. It's currently 10:20. Actually, late na ako. Kailangan ko ng bilisan. Kasi sobrang late na ako. Hi! So, ayan. Tapos na ako mag-prepare. I need to go na. Kasi late na ako para sa aking second job. Alright, so ang shift ko sa aking second job, which is overnight. Overnight work siya is 11 p.m. to 7 a.m. Ang gulo ng hair ko. Para akong aswang na mag-work ng overnight. Okay lang. Pagdating ko sa work, ayusin ko din naman to. Late na talaga ang person. So, later pa ako makaka-out. And, try ko later. Depende sa mood ko. Pag uwi ko kung it's either matutulog ako or maliligo. Kasi minsan naliligo ako. Pero kung pagod na pagod talaga ako, natutulog ako ng mga kahit 1 hour lang. Kasi, hinihingal ako. Anyhow, so, later na lang guys. Mag-work mo na ang person. Di pa ako pwede mapagod dahil mahaba pa ang labanan na to. Hindi pa tayo tapos. Like, meron pa akong whole day shift pag out ko later. Fighting. So, kakababa ko lang sa train and malapit na ako sa work and thank God, hindi ako late. And honestly, sa totoo lang, ang gulo ng buhok ko, ano ba yan? Alright, so sa totoo lang, minsan nasasad ako. Nalulungkot ako pag iniisip ko yung schedule ko. Masakit talaga yung dibdib ko, like, nakakapagod. Pero kailangan ko itong gawin dahil may target goal ako. May goal ako na kailangan kong i-achieve. So, kailangan ko munang mag-suffer temporarily. Basta ang importante is may finish line. Hindi siya dapat ganito palagi. Hindi dapat forever suffering. Dapat temporary lang and dapat may result. Sacrifices or challenges na to para magiging worth it lahat. And ang pangit-pangit ko na. Super haggard ko na. Hindi na ako girly. Super ugly. Super stress. Ang laki na ng eye bags ko. Pero sige lang. In time, magbabago din ko. Basta ngayon lang. Diba? Diba? Fighting. Rise and shine, people of the world. So, kaka-out ko lang from my overnight shift. And it's currently 7:30 a.m. Uuwi muna ako para magpahinga saglit. Hi, B. So, kakarating ko lang sa bahay. And it's currently 7:40 a.m. Ala, grabe yung mata ko. Oh my gosh. Hindi yan eye bags, guys. Pag nyo nalang pansinin. Ano kasi yan? Nag-eyeliner ako. Tapos, di ba, dilat yung mata ko whole night. And sa sobrang... Pero akong multo. Ano ba yan? Anyhow.
So, nandito ako ngayon sa bahay. So, ang work ko ngayong umaga is yung pag-umaga ko na work, which is 10 a.m. to 7 p.m. So, it's currently 7:40 a.m. So, matulog muna ako saglit, mga 1 hour. And itry ko mamaya kung maliligo pa ako, I'm not sure. Pero depende na sa mood. Pero ngayon kasi parang bagsak yung katawan ko. Parang pagod na pagod ako. Hindi ko alam bakit. But I feel like I'm drained. I'm exhausted. But usually talaga naliligo talaga ako. Pero ngayon, parang hindi ko kaya. Parang kailangan ko matulog talaga. Parang binagsakan ako ng kapalaran. Parang binagsakan ako ng mundo sa pagod. Ang daming daldal. Ano ba yan? So, try ko matulog ng mga 1 hour and 30 minutes. Tapos, mag-prepare and mag-over na lang ako later papunta sa work. Para mas mabilis and di ako malate, right? So, see ya. See ya guys later. Bye. Mwah. So, kailangan kong pilitin ang sarili ko na at least makatulog ng mga 1 hour and 30 minutes dahil 24 hours na akong gising since kahapon pa. Diba may work ako kahapon 10 a.m. to 7 p.m. Then yung overnight ko, nagpahinga lang ako saglit, nakatulog ako ng around 30 minutes, 30 to 1 hour, not sure. Basta mga ganong oras. And then, diretso na naman sa overnight na 11 p.m. to 7 a.m. And then ngayon, it's 7:40 a.m. Try ko matulog ng mga 1 hour and 30 minutes para makabawi man lang ng konti yung katawan ko kasi bagsak na ako. Alright, so, that's it. And kindly ignore or disregard my eyes. Thank you. Thank you. Okay, so good night to me. Sige na, matutulog na talaga ako for real. Nagmamadali na ako kasi late na ako. It's 9:36 a.m. na and I'll update you in a minute. I'm so sleepy. Nantok pa rin ako. Oh my gosh. Okay, so waiting. Mag-order na lang ako ng Uber. Nantok pa talaga ako. Oh my gosh, my face. Head turn left on Murray Ross Parkway. Turn right. Guys, ito yung pinaka-hate ko, yung wala akong tulog, tapos nasisikatan ng araw yung mata ko, like as in, ang sakit, and I really hate this kind of feeling. Sa sobrang pagod ko, nakalimutan ko na nagbablog pala ako at nakatulog talaga ako dito for real. Ito yung mga moment na sobrang sarap na talaga ng tulog ko, parang ayaw ko nang bumaba. So tired. Sakit ang mata ko, grabe. As in, man, halos di ko kaya. Nantok pa. Personally, I really don't define this kind of challenges na mahirap, na ang hirap talaga ng buhay sa Canada, ganyan. Kasi for me, I define this na challenges lang to na kailangan kong lagpasan para mas matuto ako. So, nandito na ako sa work and buti na lang hindi ako late. So, thanks to Uber. So, nakatulog tayo ng mga 30 minutes sa Uber.
And finally, lunch break na nga. Ito yung pinaka-favorite ko. So, bumili lang ako ng coffee dahil magko-coffee lang tayo and hindi ako kakain dahil wala talaga akong appetite. Wala talaga akong gana, hindi ko kayang kumain. So, I need coffee para magising ako sa katotohanan na marami pa akong utang na kailangan bayaran. Char, hindi. May mga bills pa tayo, mga responsibilities na kailangan harapin sa hamon ng buhay. Ay, okay. So, ang full-time work ko nga pala is customer service. So, it's more about technical parts. So, nagfi-fix ako ng mga Android box, technical problems, technical issue. So, more like about that. And yung second job ko nga pala, ang work ko doon is sa restaurant yun. So, staff ako ng A&W. So, hindi ko pwede sabihin yung lugar. Safety purposes na din, lalo na nagtatrabaho ako ng gabi. So, ito talaga yung pinaka-favorite kong coffee ngayon. And pinakamalapit sa work ko, kaya ito yung palagi kong ino-order. It's a Dalda Cafe and sobrang sarap ito, like super sarap. Oh my gosh, it's currently 5 p.m. So 2 hours na lang, makakauwi na rin ako and so finally makakatulog na din. Kunting tiis na lang. Kaya pa fighting. Oh my. Oh. Hi people! So time check, it's 7 p.m. So kaka-out ko lang sa work and isa lang ang masasabi ko. Thank you, Lord. Finally makakapag-rest na ako and makakauwi na ako and matutulog na ako. And gusto ko lang sabihin na I am grateful and sobrang happy ako deep within me na na-experience ko ang mga challenges na to. But also, I don't recommend sa ibang mga nanonood dyan. Huwag niyo po akong gayahin kasi sanay ako sa mga ganitong hirap and you know, I love challenges. Gustong-gusto ko yung na-challenge ako. Kasi I wanna learn more and I'm observing myself during this kind of experiences to grow more and, learning. So, this is just on my own experience. Sanay na ako sa mga ganitong hirap since 11 years old pa lang ako. Maaga akong naging independent kaya mukhang parang kaya kong mag-survive ng mga ganitong experience. So, hindi siya advisable sa mga nanonood dyan. Lalo kung hindi kayo sanay, please, wag niyo akong gayahin. And it's not recommendable kasi hindi siya healthy. But don't worry guys. Don't worry about me because, again, may plano ako, may goal ako, and I'm learning. I love it. I'm learning from it. And hindi naman to forever. I just wanna experience this kind of situation. So, okay, I have to go na dahil magko-commute pa ako and makakatulog na rin ako. Oh my gosh, it's snowing outside. So, chika-chika muna tayo while walking kasi medyo malayo pa itong lalakarin ko papunta sa bus stop. Actually, ang lakas ng snow, girl. Look at that. It's windy. Okay, so hindi talaga ako masyadong nagko-coffee. Yung coffee na yon sobrang bet at sobrang sarap nun. Pero nag-o-order lang ako nun every time may work ako sa overnight. From overnight, then kinabukasan, may whole day na work. Doon lang ako nag-o-order nun. Kasi, guys, nagpapalpitate ako. Like ngayon, sobrang nagpapalpitate na ako ng malala. Sabog na yung mata ko. Huwag niyo na lang tingnan. Grabe. Alam ko ang tama't mali, pero ako'y sabog na. Tararan, tararan.
Alam nyo ba, share ko lang. Siyempre, hindi nyo alam, pero share ko lang. So, sa yung ibang katrabaho ko sa work ko sa overnight, is hindi lang ako nag-iisa na may work kinaumagahan. Like, marami kami. Marami akong katrabaho na sa overnight shift ko na kinabukasan is meron din silang whole day work, walang mga tulog. So, kaya, yun, na-inspire din ako kasi na-inspire ako sa hard work nila na grabe, ang galing nila, ang strong nila. So, kung kaya nila, kaya ko din. So, inspire lang talaga ang buhay. Pero inaantok na talaga ako. Like, sabog na ako. Kuya, pwede ba to house to house? Sabog mo na ako. Try lang. Matino ang utak ko, pero ako'y sabog na. Alam ko ang tama't mali, pero ako'y sabog na. Ganito ang feeling, guys, pag magtatrabaho ka na walang tulog. Para kang lasing. Yun, ganun. Tara. Girl, anong nangyari sa hair mo, girl? Hi guys! So, nakauwi na ako finally, and sa mga moment na to, I am very grateful and happy dahil makakatulog na ako ng mga at least 1 hour. So, hindi pa tapos ang laban. Matutulog lang ako ng mga 1 hour. Magnanap lang ako dahil meron pa akong another night shift na 11 p.m. to 7 a.m. And tomorrow na naman another 10 p.m. until 7 p.m. So, bagsak talaga ang katawan ko, and so, sunod-sunod ang work ko kasi ang schedule ko sa aking full-time job na customer service is 5 days a week, and then ang aking part-time is 3 to 4 days a week siya. So, minsan nagiging ganito ang schedule dahil meron akong overnight shift na minsan kasunod 2 nights. Tapos, pag may work ako kinaumagahan sa customer service, kaya ganito ang nangyayari. Tapos, pag day off ko naman, ang ginagawa ko lang is natutulog lang talaga ako whole day, and then, yan lang yung day off ko, tulog lang. So, itong vlog pala na to is last year pa to, and matagal na akong nag-resign sa aking second job na overnight shift kasi napapansin ko na may changes na talaga sa brain ko. Napansin ko na madali lang akong makalimot and hindi na ako focus like unlike dati. Parang may something na sa akin talaga, which is not good. So, nag-resign ako nung April, and ngayon nag-work pa rin ako sa aking full-time job na customer service. So, ngayon naghahanap na naman ako ng another second job, yung hindi na ganito ang schedule. Ayaw ko na ng overnight shift. Ayaw ko na talaga. And I'm also so much grateful dahil the moment na na-achieve ko yung target goal ko is nag-resign agad ako diretso. So at least, hindi na po to waste ang aking mga sacrifices, diba? So itong video na to pala is, ito yung behind the scene na mga sacrifices na hindi nyo nakikita sa ibang tao. Lalo na ang nakikita nyo sa mga post sa social media is mga magagandang pictures, parang gumagala lang, parang social, ang bongga and everything. Pero little did you know na grabe behind that pictures, grabe yung mga sacrifices. And for me, kung nakita niyo man ako ng mga ganun, sobrang deserve ko yun dahil I work hard for it. So, by the way, hindi ako ritokada. Guys, di porkit nakita niyo ako na mga ganitong moment ko na sobrang haggard ko. Tapos, makita niyo yung mga ibang pictures ko na naging tao ako. Sasabihin niyo, may mga nagko-comment na ritokada ako. Guys, hindi ako ritokada, pero wag kayong mag-alala dahil kung yayaman ako, magpaparitoke din ako. So, hintayin niyo lang, okay? I-goal natin yan. Char. So, natulog lang ako ng mga 1 hour. Tapos ngayon, naligo agad ako dahil kailangan kong maligo, guys. Dahil bagsak na talaga ang katawan ko. And kailangan kong maligo para mabuhay ang aking mga natutulog na cells. Charot.
Dahil pag hindi ako naliligo, wala, bagsak talagang katawan ko. Hindi ko nakakayaning mag-work ng another overnight shift. Tapos kinabukasan, meron na naman akong work sa aking full-time job na 10 a.m. to 7 p.m. So magiging ilang oras na akong walang tulog. So, same routine lang, kaya di na ako nag-vlog dahil pagod na talaga ako. And yan yung rason kaya nawala ako sa pag-vlog dahil sobrang busy ko na talaga. So, yeah, yun lang. Thank you for watching. Bye!